Good news po ito, ano? Meron pong magandang balita po, ano? Ito kung si dating senador Franklin Drilon po, ano, mga kabida. Patungkol po ito sa possible impeachment trial po, ano, laban ho kay Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida. Sa isang interview po sa kanya, ano, ng Billionaire News Channel, okay, inilahad po, ano, ni Drilon yung posibilidad po, ano, na ma-acquit ito kung si Sara Duterte po, ano, mga kabida. Malaki daw yung chances po, ano. Okay? Eto, babasahin ko lang po, ano, ito kung article, mga kabida, okay, ng The Billionaire News Channel, ano po. Vice President Sara Duterte may have a better chance of securing an acquittal in the Senate than in the House of Representatives as lawmakers weigh the impeachment complaints against her, according to former Senate President Franklin Drilon. Speaking on Billionaire News Channel's On Point program on Friday night, Drilon said Duterte appeared to have adopted a strategic approach by withholding counter evidence during the impeachment proceedings of the House Committee on Justice. Kung naalala po ninyo mga kabida, hindi ho nagpakita ho si Duterte, ano, si Sara Duterte, diyan po sa Committee on Justice. Kahit na po sang katutak po yung ebidensya po, ano, witnesses na ipresenta po mga kabida diyan sa Committee on Justice, hindi ho nagpakita po ng ebidensya, counter evidence, ano, ito kung si Vice President Sara Duterte. Okay? Ito yung paliwanag po, ano, ni Drilon. Probably, that is why the Vice President did not submit any evidence because she assessed that no matter what kind of evidence she will present, the chances of it being elevated to the Senate is very large. Drilon told BNC anchor Pinky Webb. He said, the votes needed for a conviction by the Senate's impeachment court could work in Duterte's favor, noting that it required a higher threshold. The numbers are less complicated. You have only 24 republics, meaning 24 senators po, ano, mga kabida, to talk to, and if you have 9 in the minority, and you assume that these are the Duterte votes, if that 9 stick together and would cast a negative vote, you can never convict Duterte, the former lawmaker said. Ayun. Dyan po sa Senate po mga kabida, sa minority block, solid yan. Okay? Kung wala lang pong mangyari po, ano, mga kabida, dito ho sa tatlong mga senador, okay, ito hong si Senator Chis Escudero, Joel Villanueva, ano, mga kabida, at ito hong si Jinggoy Estrada po, ano, sigurado na po, mga kabida, na ma-acquit ito hong si Vice President Sara Duterte. Again, sabi ko nga, solid ito hong 9 members ng minority bloc headed by Senator Alan Peter Cayetano po, ano, for Sara Duterte, mga kabida. Okay? Kaya lang dito ho sa tatlo, medyo pinipressure po ngayon, ano, dahil ho sa possible cases po, ano, na isasampa po makabida laban ho sa kanila, ano po. Okay? Kung hindi lang po magpapadala ito hong tatlo sa pressure, makabida, malamang po boboto ito, ano, pabor kay Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida. Naalala ko lang po yung sinabi po, ano, ni Senator Amy Marcos na meron pong banta, ano, mga kabida, dito ho sa mga kongresista at saka sa mga senador po, ano, mga kabida. Lalong-lalo na po doon ho sa boboto ho, ano, mga kabida, against the impeachment. Okay? Possibly, sandamakmak daw, ano, na kasong isasampa daw sa kanila, ano, mga kabida. Kung sakali man po, sila po ay papabor dito ho sa kay Sara Duterte, ano, during the impeachment trial po, ano, and even during the impeachment proceedings dyan po sa House of Representatives. Kaya kung napansin po ninyo mga kabida, lahat po, ano, ng miyembro ng House Committee on Justice, 55, bumoto po ng yes. Okay, bumoto po mga kabida dito ho sa impeachment kay Sara Duterte po, ano,
Okay? Kaya nga, yun yung nasa isip ko eh. Baka yun yung sinabi po ni Senator Amy Marcos na mayroon pong pagbabanta po doon ho sa mga mambabatas po natin, mga kabida.